Isang mapagpalang bago po sa ating lahat. Sa kasalukuyan po ay wala si Brother Nelson. Kaya yung mga reliever po muna ang mangunguna sa inyo sa umaga po ito. Sa kabila ng kakaunti ang ating bilang ay hindi ito lang upang hindi po tayo magkatipon sapagkat ayon sa banal na kasulatan, dalawa o tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan ay naroon ang ating Panginoon sa Kristo. So, sa kasalukuyan, sa panahon sa ngayon ay nandirito ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat siya ang ating sinasamba. Sa umagang ito ay lubos ang aking pagpapasalamat sa pagkataglay po natin ang ating buhay at kalakasan. No? Sapagkat marami ang natutulog na hindi na muli nasilayan ang isang napakagandang umaga na ginawa ng Diyos para sa bawat isa. Kaya mapalad tayo kung tayo may buhay, may lakas, isang biyaya na napakalaki na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Sa umaga pong ito ay dumako tayo sa aking inahanda na paksa na patungkol sa tukso. Dahil sa mundong ito, laganap ang tukso sa mundo. Hindi sa isa po dyan yung tukso na possible na pwede tayo matukso. Yan. Salamat pala sa aking mga advisor na gumamit daw ako ng PowerPoint na sa kabila ng busy, abala sa trabaho ay ginawa po natin ang paraan upang magkaroon ng PowerPoint. Ito yung possible na pwede tayo matukso. May mga talata po yan, nilatag ko lang ang ilang mga possible na pwede tayo matukso. Tukso sa babae, ayan, sino-sino yung mga natukso sa babae. May nakalagay po, may nakatala sa banal na kasulatan kung sino yung natukso diyan sa babae. Tukso sa pera, kasama yan. Possible, sino sa atin ang possible na pwede matukso sa pera, tukso sa material na bagay, tukso sa paniniwala, tukso sa pananampalataya. Bago tayo dumako dyan, alamin muna natin kung paano tinukso ni Satanas ang ating Panginoon si Kristo nung siya ay nandirito sa lupa. Yung siya po ay nangangaral dito sa lupa, tinukso siya ng Diablo. Ang sabi po sa Matthew 4 verse 1 to 10 ay ganito ang sinasabi. Nang magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksohin ng Diablo. So walang exemption pagdating sa tukso. Maging regular preacher ka or member ka, nandyan yung tukso. Kahit ang ating Panginoon Kristo, anak ng Diyos, tinukso po mismo. Ang sabi sa 2, at nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. So si Satanas, alam niya yung mga kahinaan natin. Kaya mag-ingat po tayo. Alam ni Satanas na siya ay nagugutom. Kaya ang sabi sa 3, ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa batong ito na maging tinapay. Wala lang picture dahil yung laptop ko sa kabila hindi nakakabit sa internet kaya hindi ko po nalagyan ng picture na dapat merong ito andito si Satanas, may hawak na bato, andito ang ating Panginoon si Kristo. Yan. Sabi niya, itong batong ito, kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang Diyos ka, gawin mo itong tinapay. Alam niya, yung kahinaan ng tao. So tayo, sa mga kahinaan natin, mag-ingat po tayo dahil baka doon tayo tuksuin ng Diablo. Ang sabi dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa batong ito na maging tinapay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, datapwat siya sumagot ang sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, sa bawat pagsubok, sa bawat tukso na binabato ni Satanas, ang binabato ng ating Panginoon si Kristo ay yung nasusulat, yung nasa talata, yung nasa Bible. Ang sabi niya, nasusulat,
hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tunay na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, sapagkat meron tayong spirit, soul, and body. Pinapakain natin ang ating pagkataong loob. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23, ingatan buo ang ating katawan. Hindi ko po na ilagay dito 1 Thessalonians 5:23, ang sabi po ay ganito. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Paano natin maaalagaan ito? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil, ang sabi sa Jeremiah 15:16, ang iyong salita ay tunay na pagkain. So, lumalabas na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. Yung tinatandaan nyo nung creation sa Genesis 2:7, ang tao po ay naging kaluluwang may buhay sapagkat ibinigay sa tao yung hininga ng buhay. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. So, walang pwede magmayabang sa atin dahil mga alabok lang tayong lahat. Tayo babalik din sa alabok. Nako? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kaniyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay nagiging kaluluwang may buhay. Kaya ang tao po ay binubuo ng soul, body, spirit na ang nakikita lamang ng tao ay ang katawang panlabas. Na ito yung patuloy na pinapakain at hindi na napapansin ang pagkataong loob. Sana basahin natin ang banal na kasulatan upang mapakain natin yung ating pagkataong loob. Dahil ito rin naman ang sinasabi kahit nung unang mga haragpa dito na sinasabi nila na kailangan nating pakainin din o basahin ng Biblia araw-araw. Kung pinapakain natin ang ating pisikal na katawan araw-araw, ganoon din ang ating pagkataong loob. Upang, ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng Espiritu at ingatan buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang sabi sa 5, hindi natinag ang ating Panginoong Kristo o hindi natukso ang ating Panginoong Kristo sa pagkain. Ang sabi sa 5, na pagkagayon dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibiling sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Alam ng Diablo ang Biblia? Po, sabi niya nasusulat. Alam niya ang Biblia. Alam niyo po mga kapatid, si Satanas po ay hindi naman tumasama dati Nainggit siya sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya siya ang maging Diyos. Kaya itinapon sila sa lupa. Kasama po ito sa major subject God, Satan, salvation, man, and sin. Yung Satan po ay isang napakalawak din po na paksain. Si Satanas ay hindi talaga siya masama dati. Nagpakasama lang po siya. Kaya itinapon siya ng Diyos sa ilalim ng lupa. Pero hanggang ngayon, siya po ay sumisira ng paniniwala sa Diyos. Ang sabi po rito sa